ganun kalaki ang mundo. At dito, nagsasama-sama tayo. May mga bagay na hindi tayo maipaliwanag. Mga kaya naman bigyang liwanag ay hindi natin mapaniwalaan. Isa rito ang psikolohiya. At ang iba-ibang pagbabago sa isip ng tao. Sana lahat hindi basta-bastang sumusuko sa laban. Sana lahat kayang panghawakan ng mga pagsubok sa buhay. Sa lahat, sana lahat. Magandang araw, ako si Tintoy, 28 years old. Una ako na-diagnose na bipolar noong 2016. Bago akong ma-diagnose is marami na akong symptoms na nararamdaman. Nung una hindi ko pa siya iniinda, para akala ko normal lang, parang naliligaw lang, naliligaw ng das o hinahanap yung sarili, parang ganun lang noong una. Pero habang tumatagal, lumalala kasi siya. Nag-decide akong magpa-diagnose nung nasa trabaho ako, call center. May kausap akong customer. Nung una, kaya ko pa siyang tiisin hanggang sa minumura na ako ng customer, hindi ko na siya natiis. Nagwala ako. As in, hinagis ko yung keyboard tsaka yung mouse. Pagkatapos noon, umalis ako, iniwan ko yung trabaho ko, umuwi ako ng bahay. Kinabukasan, nag-decide na ako na pumunta sa mental hospital. Naging madali sa akin ng pagpunta sa mental hospital kasi yung asawa ko is una nung na-diagnose as a patient with general anxiety disorder. So, parang medyo nagkaroon na ako ng idea kasi yung mga symptoms na nararamdaman niya, nararamdaman ko din. Pero meron nga lang siyang ibang nararamdaman. Meron lang ako na nararamdaman na hindi niya nararamdaman. Pagtapos noon, binigyan ako ng gamot. Pero hindi ko siya laging naiinom. Kaya parang lumala pa rin. Hanggang sa mga time na pag problemado ako, naisip ako magpakamatay. Actually, ilang beses ko na tinangka magpakamatay. Siguro mga 5 beses na andun yung uminom ako ng laso ng daga. Nag-overdose ng gamot ng ilang beses, yung pampatulog. Tapos, uminom na rin ako ng shampoo. Mga ganung bagay pa. So, nung naramdaman na nila na palala, doon nila tinutukan yung gamot ko. Pumunta ulit kami sa hospital. Tapos, doon nila in-adjust yung gamot ko, tinaasan nila yung dosage, tapos dinagdagan nila yung mga gamot ko. Hanggang sa umabot yata sa 4 na gamot sa isang araw ang iniinom ko. So, ganun po. Hanggang ngayon, ganun pa din. Pag nag-i-skip ako ng gamot, pag hindi ako nakakainom ng gamot ng ilang araw, may time pa rin na pag natitrigger ako, nawawala ako sa sarili. Nagwawala, hinahagis yung makita ko, inuumpog yung sarili. Bali, alam ko na nangyayari yun, pero parang hindi ko control yung sarili ko, hindi ko control yung katawan ko. Aware po kayo na nasasaktan niyo po yung sarili niyo, pero kapag natitrigger po ba kayo, may mga chances na po ba na nasasaktan niyo na rin po ba nasasaktan niyo po yung nasa paligid niyo through physically po? May one time ako naalala na nag-grab ko yung anak ko sa braso, tapos nahila ko siya, pero napigilan naman agad. Pero bukod doon, wala namang mas malala. Ano yung mga nakaka-trigger sa'yo? Bali, yung mga nakaka-trigger sa akin is, ayoko kasi nung may kaguluhan. Pag nakakaramdam ako na may gulo, kahit hindi sa akin, o may nag-aaway sa tabi ko, parang nag-trigger na ako noon. Parang umiinit yung ulo ko na parang gusto ko na rin makisali, gusto kong magwala.
Bukod pa doon, ayokong nang may nawawalang gamit. Kasi pag may nawalang gamit, parang feeling ko ako agad yung pagbibintangan. Kahit hindi. Pag may pag may nag-uusap na dalawang tao o ilang tao sa pagiligid ko, na feeling ko ako yung pinag-uusapan, natitrigger ako doon. Yun, tapos pag yung pinagtitinginan ako, ganun na hindi ko alam yung dahilan, ayun, ganun yung mga trigger sa akin. Kasi pag bipolar daw is may manic and may mania and may downside daw, parang ganun. So, pag mania, ganun yung nararamdaman ko. Pero pag yung ano naman, yung downside naman, yung ano, ang trigger sa akin ng pag umuulan na parang feeling ko malungkot, pag may palpak ako na nagawa, kahit konting-konting palpak, parang feeling ko failure ako, parang nadidepress agad ako, mabilis ako ma-depress. Ganun, parang yun yung mga times na gusto kong i-end, gusto kong magpakamatay. Ganun. Diba sabi niyo po, na-trigger na po kayo once sa trabaho niyo po sa call center. Pero may mga chances pa po ba na na-trigger po kayo sa public places po? Talagang marami pong tao, ganun po. Sa public place, wala pa naman. Hindi pa naman ako na-trigger sa public place. Kasi as much as possible talaga, hinuhold ko. O tsaka, lumalayo ako. Lalo na pag maraming tao, iniiwasan ko yun. Lalo na pag maraming gulo, pag yung nag-iinit pa lang, malis na ako. Iniiwasan ko na talaga. Anong unang naging reaction mo nung nalaman mong bipolar ka? Bali, nung nalaman kong bipolar ako, mixed emotions eh. Kasi, syempre, pag bipolar, yung una kasing mga pinoportray sa TV pag bipolar, parang baliw. Yung hindi pa open yung tao sa mental health issues, parang pag bipolar, baliw ka na agad. Parang ganun. Pero, parang na-relieve din ako kasi nabigyan ng label. Kasi nung una, ba't ako nagkakaganto? Diba? Hindi ko naman gustong magkaganto, hindi ko naman gustong magwala, hindi ko naman gustong magkitilin yung buhay ko. Pero bakit ko nararamdaman? So, parang na-relieve ako na, okay, meron pala akong ganto. Pwede pala akong maggamot, matutulungan pala. So, yun yung nararamdaman. Anong mga pagbabagong nararanasan mo simula nung una kang ma-diagnosed sa hanggang ngayon? Bali, sobrang daming pagbabago talaga. Kasi, na-diagnose ako, na-trigger ako nung unang-una is sa call center, di ba? Pagkatapos kasi nun, since wala akong alam na ibang trabaho, bumalik pa rin ako sa call center. Bumalik ako ilang beses. Na end up is nagre-resign pa rin ako dahil sa same issue. So, hanggang sa na-realize namin ng asawa ko na hindi talaga uubra. So, parang okay na mag-business na lang kami dito sa bahay na magnegosyo, yun nga, para wala nang trigger na ganun. Kasi iba talaga yung stress pag sa call center eh. Hindi kasi mainitin yung ulo ko, pero pag dating sa call center talagang doon ako trigger. Yung sa business nyo po ba ngayon, nakakapag-calm po ba sa inyo yun? Or may natutulong po ba sa mental health nyo? Sobrang laking tulong ng business namin. As in, kasi simula nung nag-business kami, parang hindi na ako masyadong na-trigger. May times pa din, kasi hindi man naiiwasan yung problema, di ba? Hindi maiiwasan yung gulo. So may times pa rin na natitrigger ako. Pero ang laking tulong kasi parang yung baking is first love ko yun eh. Yung pagluluto at baking, first love ko talaga yan nung high school. Ako yun talaga yung gusto ko talagang i-pursue. Yun talagang gusto kong kuning kurso. Medyo may kamahalan nga lang kaya hindi namin nagawa or hindi ko nakuha. So parang dream come true sa akin yung pag-business namin itong cakes. Ano po masasabi mo sa mga kabataan takot magpakonsulta? Doon sa mga kabataan na mga takot magpakonsulta, maging matapang kayo. Kasi
unang-una sa lahat, kayo din yung tutulong sa sarili nyo. Alam kong ang hirap pakinggan nung salitang yon na kayo yung tutulong sa sarili mo kasi sabi nga nila, pag mental health, hindi mo matutulungan talaga yung sarili mo, hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo gusto yung nangyayari sa iyo. Pero in a way na matutulungan mo yung sarili mo, na ma-diagnose ka, na malabel ang katulad ko, na makainom ka ng gamot, na mabawasan yung mga nararamdaman mo at hindi na lumala pa. Ano-ano ang mga masasabi mo sa mga tao na ibang ang tingin nila sa'yo? Dun sa mga tao na yun, God bless. Kasi para sa akin, eto ko ngayon bali tanggap ko na kung ano ko, ang bipolar daw kasi is parang hindi siya nawawala. Natutulungan siya pero hindi siya nagagamot. Medyo nababawasan ng nararamdaman. So, para sa akin, sige lang, kung anong naisip nyo sa akin, go lang. Hindi ko kayo pipigilan. Lahat naman ng tao is may karapatang magsalita ng kanilang opinion. Nasa sayo na lang yun kung tatanggapin mo o hindi. Anong huling paalala niyo po sa lahat? Para sa lahat, lalo na yung mga nag-discriminate. Bali, huwag nating i-judge yung tao based dun sa nakikita mo o based dun sa mga reactions nila. Maaring may pinagdadaanan sila na hindi mo alam, katulad nga nito, na na-open up na yung issues about mental health. At maraming rason na, maraming trigger na nararanasan ng mga kabataan ngayon para magkaroon ng gantong issue. So, be mindful. Isipin muna ang mga sasabihin bago nyo bitawan. Kasi yung mga simpleng biro mo, pwedeng masakit pala para sa kanya o makatrigger sa kanya na magkaroon siya ng mental health issue o kaya matrigger yung mental health issue niya kung meron na siya.